Muli niya ngayon si Chairman George Garcia po ng COMELEC sa mga importanteng isyong pambayan. Good morning po, Chairman. Magandang umaga po Sir Ted sa ating po mga kababayan at Ma'am DJ Chacha. Magandang umaga po. Okay, Oo. siya, go. Yes po. Salamat po, Chairman, for being on the show. Umabot nga po sa 3 hanggang 4 na milyong mga balota po ang kailangang i-reprint. Ano pong nangyari, Chairman? Bakit po nagkaroon ng ganito kadaming mga balota na i-reprint? Hindi po ba nagkaroon ng quality control? Sino pong may sala dito? Yung printing partner po ba natin o nagkaroon din po ng internal oversight na pagkukulang sa parte naman po ng COMELEC? 1.8 million na lang po as of kahapon ang ating pong kinakailangang i-reprint dahil nga po araw-araw ay nagkakaroon tayo ng reprints. Sa ating pong pagpiprint po talaga, meron pong mga defective ballots na lumalabas kahit nga po sa pag-iimprenta rin ng papel, ng yung ating perang papel, ay nagkakaroon din po ng mga problemang ganyan. Yan po ay hindi po ito sa side nung ating yung private partner, kung hindi po sa side po ito ng National Printing Office, yung pong kanilang mga makina, siguro dahil medyo luma na po. Ang dahilan po ng kinakailangang i-reprint dahil medyo mali ang cut, yung pong iba medyo iba yung kulay, yung iba naman po may konting smudge o kaya nagkakaroon ng guhit o linya. At yan po, Ma'am DJ at Sir Ted, nakikita sa mata pa lamang ng ating mga verifiers, hindi na po ito dumadaan sa mismong makina. Dalawang klase po kasi o dalawa pong stage ang verification natin. Isa po yung manual verification at yung pangalawa ay machine verification. Ang rule po natin, pag sa mata pa lang nakita ng mga verifiers natin na may problema yung papel ay o yung mismong balota, ay hindi na po ito ipadadaanin sa makina, hanggang doon lang po. May posibilidad, katulad ng mga iba namin sinubukan, na nakita ng mata na medyo iba yung cut, pero nung pinasok po sa makina ay pumapasok naman po, tinatanggap ng makina. Pero just the same, dahil nga sa mataas na quality control natin, hindi na po natin ito pinapadaan sa makina, hanggang doon lang po sa pagtingin ng mga mata ng ating mga verifiers. Ang pagbabayad naman po ng COMELEC sa NPO ay nakabase sa good ballots. Hindi po binabayaran yung bad ballots, at talaga pong ine-expect natin habang nagbe-verify tayo ay magkakaroon ng mga ilang balota na meron pong tinatawag na defects at kinakailangan i-reprint. Oo. So yung ganun pong kadami mga balota na umabot ng 4 million, ngayon nasa 1.8 na lang, normal po yon sa pag-iimprenta po ng mga ballots Yes natin? po. Mhm, oo. Normal po 'yon, lalo pat hindi na bago yung mga makina na ginagamit ng National Printing Office. Dito po sa dalawang makina na bago na dala-dala po nung Miro system ay napakababa po ng ating pong percentage ng reprints, mga 3% to 5% lamang. Pero dito po medyo yun po ang mataas. Pero just the same, again, yun po yung kagandahan ng mataas na quality control na pinapatupad natin sa verification ng mga balota. Kahit po simpleng tuldok lamang o simpleng maliit na guhit lamang ay nire-reject na po ng mga verifier natin. Oo. Chairman, kung 40% na tayo sa printing ng ballots, ilang araw na lang po yata bago mag-eleksyon, aabot po ba tayo? Kung i-expect natin na mga sa susunod na printing, magkakaroon ulit ng mga ganitong klase po ng depekto? Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, nung pa pong March 15 tayo, 1-5, nakatapos ng printing sa lahat ng 68,542,546 na mga balota. Tapos na po tayo sa pag-iimprenta ng balota. Yan po ay verification na po, Ma'am DJ. Nasa almost 70% na po yung nabe-verify natin na mga balota. At yan po yung mga nakita na mga defective ballots doon sa na-print na overall so far na nabe-verify. Okay, so lilinawin natin, printed na lahat, for verification na lamang po ang mga ito. Pero kung sakali nga po, aabot ba tayo kung ganun ulit kadami yung makikita natin na defective? Ay opo, kung tutuusin po ang aming pong pag-ship ng mga balota ay second week pa ng Abril. Hindi po pwedeng maipadala ito na maaga dahil ang number one accountable form sa isang eleksyon ay ang balota. Kung kaya naman mga second week pa ng April yan, base sa aming pong laging nakasanayan na pag-ship out ng mga balota. Pero yung mga ibang election paraphernalia na ando na po sa mga hub natin yan, at naghihintay na lang ng proper deployment sa mga municipalities at cities sa buong bansa. So wag po mag-alala sa bayanan, aabot po yan sapagkat ang ating pong estimate na last ng verification ay April 20. And therefore, yan po yung mga NCR ballots na lamang, o kung hindi man balota ng Region 4 o kaya Region 3 na malapit po, nadadalhan kung sakasakaling sila ay magdi-distribute na ng mga balota. Oo, magkakaroon lang ng konting delay dun po sa pag-deliver, dun sa mga lalawigan kung sakali? Ang mukha pong hindi po, eksakto pa rin po yung ating timeline po
doon sa ating estimate. Basta po second week of April, magsisimula na po kami mag-deliver doon sa mga malalayong lugar katulad ng Barm, Caraga, Batanes at mga areas po. Yun po ang strategy lagi sa pagdi-deliver. Kung alin po yung mas malayo, yung po ang inuuna sa printing. Kung alin yung mas malayo, yun din po yung inuuna sa tinatawag na deployment. Oo, at kahit milyong-milyong balota po ang kinailangan palitan, hindi po ito magkakaroon ng kumbaga problema dun sa overall credibility na magiging halalan natin sa Mayo. Tama po kayo, Ma'am DJ. Mas maganda na po na mataas yung quality control natin. Hindi na bali mag-reprint. Total naman, ang bayad natin base sa good ballots. Kesa naman po pagdating ng mga balota doon sa mismong presinto, tsaka magkakaproblema at baka magre-reject ang machine ng mga balota dahil sa hindi naging maganda yung ating quality control. Chairman, magkano po ang halaga ng bawat balota? Ang isang balota po ay lumalabas 20 pesos and 40 centavos hanggang 50 centavos. Opo. So kapag ganito ang error galing po doon sa printer natin, National Printing Office, ano yan? Absorbed ng printing office yung lugi dito? Kasi kung 20 pesos ang isa niyan, sa 4 na milyon, times 20 kaagad. Ay opo, dahil po sa kanila po yung ano po yan fault po ng printer po yan, hindi po fault ng Commission on Election. At kasama po yon doon sa ating kontrata sa kanila. Okay. Ano yung yan? Kasi ang National Printing Office po is a GOCC, right? Yes po. At Sir Ted, gusto ko lang liwanagin sa ating pong batas, ang pwede lang mag-imprenta ng ating balota ay dalawa lamang. Ang National Printing Office o ang Bangko Sentral ng Pilipinas, pero just the same, kakailanganin pa rin namin na magkakaroon ng tinatawag na procurement process. At yung pong Bangko Sentral, unfortunately, ay hindi nagpa-participate sa aming procurement sa paggagawa ng balota, kung hindi laging National Printing Office lamang. Okay, sige po. So kasi may bayad kayo sa printing office natin, dapat kikita po sila dito, lalabas dito na bawas kita o pwede bang malugi pa sila dahil sa error? Yung po, Sir Ted, hindi ko talaga masasagot sa part ng National Printing Office dahil syempre sila naman may mga subcontractors din, may mga ginagamit din sila mga subcontractors and depende po yan kung magkano talaga yung paniningil sa kanila. Basta po sa part ng Commission on Elections, at least hindi kami magbabayad kung hindi good ballots. Opo, magkano po ang isang balota, Chairman? 20.40 centavos po. Opo, 20.40. Opo, and then ilan po ang total number po ng maling na imprenta, Chairman? So more or less po nasa 4 million po yung mga defective ballots simula pa po nung nagsimula tayo ng January 27. So yan po yung kabuuan na mga more or less 4 million so far doon sa almost 70% na nabe-verify natin ng mga balota, Sir Ted. That's 81.6 million kaagad piso ang nawala doon po sa kita supposed to be po na itong National Printing Office. Anyway, sige. So, Sir Chairman, ito lang pong inyong memorandum po para sa pagpayag. Tama ho ba ang term ko doon na pwede hong makilahok sa pamumulitika ang mga barangay at saka SK officials? Paklaro lang po, Chairman. Yes, Sir Ted. Ganito po yun. Noong 2016, nag-issue ang COMELEC at Civil Service Commission ng isang kalatas na kung saan nagsasabi na bawal mga mamulitika ang mga membro ng sangguniang barangay kasama si Kapitan, si Chairman. Bawal po yan. Kaya lang po sometime in 2019, Sir Ted, nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema. Yung po yung kaso ng Quintos versus COMELEC. Ang issue talaga ay pwede bang mag-engage sa partisan political activities ang mga opisyalis ng barangay. Yun po ang naging issue talaga doon. At ang naging resolution po ng Korte Suprema ay ganito. Ang mga barangay officials po, pagka sila ay nagpa-file ng candidacy, apolitical during the filing of the candidacies, ano po ibig sabihin? Bawal po silang gumamit ng mga CONA o Certificates of Nomination and Acceptance galing po sa mga partido politikal. Opo, sa political parties. Pero ang sabi ng Korte Suprema, once elected, they are political already and therefore they can engage into partisan political activity. Yun po ang kadahilanan, Sir Ted, kung bakit simula noong 2022, 2023 yung barangay and SK elections at ngayon, binago po namin yung ating guidelines tungkol sa whether pwede ba sila ma-engage sa partisan political activity or hindi bilang pagtalima doon sa desisyon na yun ng Supreme Court sa kaso ng Quintos versus COMELEC. To be clear, so pwede na po sila? Yes po, pwede po sila mag-endorse, mangampanya, pero Sir Ted, bawal nilang gamitin ang kagamitan, resources, facilities
ng barangay dahil yan po ay abuse of state resources. Okay, ito po ay elected barangay officials. Paano po yung mga JO sa barangay? Opo, yung mga JO po, Sir Ted, meron din pong ruling ang Korte Suprema na ang JO kasama po ang casual employees ay hindi po covered ng civil service rules and regulations. At dahil po dyan, hindi po applicable sa kanila yung prohibition sa non-partisan political activities. So sila po ay excluded din, Sir Ted. Gusto ko lang din pong sabihin, sa ating pong pamahalaan, meron pong mga tinatawag na highly confidential, strictly confidential or political appointees. For example, yung pong staff ng isang congressman o kaya staff ng mga senador, sila po ay pwede rin ma-engage sa partisan political activities. Pero kung ang nature po na appointment ay permanent appointment, sa pamahalaan, covered po sila ng civil service rules and regulations and therefore bawal pong mamulitika. Yung po mga appointive officials, bawal mamulitika in general. Opo. So yung JO job order po ito, maraming ganyan sa mga LGUs, gobernador, mga mayor, etc. So yung mga JO na yan, pwede silang magamit ng mga kandidato sa pamumulitika. Pwede silang pwede silang mangampanya. Kumbaga wala dong prohibition. Unfortunately, Sir Ted, yes, because of the ruling ng ating pong Korte Suprema. Sabi nga po namin, Sir Ted, kaya po kami naglabas ng resolution na yan. Yan po naman, yung 2022 resolution pa natin, ay para po sakali kung mayroong gustong magke-question sa Korte Suprema ng resolution na yan, upang mas maklarify, baka sakali mag-enhance ang Supreme Court ng ating pong mga jurisprudence patungkol sa bagay na yan, especially na nagbabago ang panahon na talagang aminin na po natin, madaming mga politiko, yung mga incumbent ngayon, yung iba, na nagagamit yung casuals, JO, at syempre, yung mga barangay sa pamumulitika. So, bawal na mag-appoint ngayon dahil nag-start na ang inyong appointment ban? Tama ho ba? Bawal na mag-appoint kayo ng mga bagong JO tsaka casual? Kinakailangan po sila humingi sa amin ng exemption, Sir Ted. At again, pagka po sila ay nag-transfer, nag-personnel movement sa pamahalaan, ito po ay bawal at pag ginawa nila, yan po ay kasong kriminal at pwede po namin patanggal yung mismong opisyal ng pamahalaan. Okay, sige po. Settled na po itong source code issue, Chairman. Wala na ho tayong hinihintay pang iba o meron pa ho? Yung source code po, okay na po yan. Na-deposit na po natin lahat sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Katulad din ng mga ginagawa noong 2010, medyo mas maaga dahil yung pinakahuling deposit natin ng source code noong 2022 ay Mayo 5 nagawa. Yung pagde-deposit ito po medyo mas maaga. Ang hinihintay na lang po natin, Sir Ted, ay yung mismong official na certification mula po sa Technical Evaluation Committee. Again, ang miyembro po ng Technical Evaluation Committee ay DOST, DICT, at ang COMELEC. Yan po ang hinihintay officially na lang natin, pero yung pong lahat ng source code na yan, nag-underwent na po yan, Sir Ted, ng tinatawag na source code review. Okay. Nag-underwent na rin po ng tinatawag na trusted build at iba pang mga klaseng test. Kaya po yan ay nasilyado na at nadeposito na sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung po bang certification na yan, hindi ho ba yan po ay may deadline? Ang nakalagay po sa batas ay almost dapat 3 months before the election. Katulad po nung nabanggit ko sa inyo, Sir Ted, nung nakaraan po nating panayam, nung 2022 po na-issue ng TEC ang certification 3 araw bago ang eleksyon. Noong 2019 na-issue po ang certification 10 araw bago mag-eleksyon. Noong 2016 na-issue po ang certification, Sir Ted, more or less than a month before the election. Ngayon po medyo mas maaga-aga pa naman, Sir Ted. Kaya nga po kami rin ay sumusuporta doon sa gustong pagsususog ng pagbabago na baka pwedeng ma-review yung batas natin dahil nga sa doon sa pinrescribe na yon na 3 months, nagawa po kasi yung batas na yan bago tayo nagkaroon ng automated election noong 2010. Sige po. So, aantabay na lang po kami dito. Sabi nga ho ninyo, yan po ang mga nangyari noon until may magreklamo ho ngayon ng bago, para ho mas maobliga kayo na sundin to the letter yung sinasabi pong 3 months na iyan. Sige. So, Chairman, salamat po na marami sa inyo pong panahon sa aming programa. As usual po, kami tatawag sa inyo para po matulungan ng COMELEC sa pagpapalaganap po ng totoong balita. Salamat po, Sir Ted, ng DJ Chacha. Maraming salamat po sa mga kababayan natin. Thank you. COMELEC Chairman George Garcia.